Hello mga kabibig, welcome back sa Rimbakang YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, mag-live ka tayo with evidence. Bakit umiyak si VP Sara sa rally kahapon? Umiyak or papuntang iiyak na si VP Sara? Merong bang nasabi si Pangulong Duterte kay VP Sara na pwede siyang iiyak or nasasaktan siya? PRRD, delikadong ipagorgor kung uuwi sa Pilipinas. Pwedeng maging Ninoy Aquino susunod sa yapak na hindi pa nga nakalabas na eroplano or palabas sa eroplano, ginorgor na. Nako. Parang babalik tanaw sa nangyari noon na pwedeng maging EDSA. Power ba ito mga kabibig? Bakit kaya nasabi yun ni VP Sara? Merong bang threat sa buhay ni Pangulong Duterte? Nako, eto kabibig ha, ewan ko kung iiyak ka ba or kung ano ang iyong mararamdaman sa sinabi ni VP Sara kahapon sa parte na kanyang speech sa The Hague yesterday mga kabibig. So eto mga kabibig, manood tayo. Wait muna kabibig ha. Wait muna kabibig, i-check natin. Okay, heto na. Okay, stop sharing muna tayo. Medyo hindi maganda ang pag-share natin. So, eto na kabibig, pasensya na. Alam mo naman sometimes, hindi tayo magano magagaling dito. Okay na ba? O, eto na. Okay. Okay na. PRRD, posibleng matulad kay Ninoy Aquino. Kung nagustuhan mong umuwi, yan din ang magiging katapusan ng buhay mo. Hala. Nandoon ako. Isa yan sa paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon, mag-mayor pa ako ng siyudad ng Davao. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. Grabe. Oo nga, no, may premonition si Bibi Sara. On that point, he is okay. Okay naman siya. Pero as a lawyer, kasi alam niya yung batas eh. Alam niya kung anong nangyayari. Kaya medyo persuasive siya. And lagi niyang inuulit-ulit kung ano yung kailangan gawin para sa kanyang kaso. At lagi siyang nagtatanong ng timelines dahil alam naman natin sa korte ay medyo may kabagalan. Diba? Magsasagutan ang prosecution at defense, maraming mga papel na kailangan ipasok at antayin ang oras. Kaya siya din ay insistent sa mga timelines niya. Of course, prosecutor siya eh. Pero ang sinasabi niya lagi, alam niya na mali ang ginawa. And at to the very minute na tinulak siya paakyat ng eroplano, ilang beses niya sinabi na I want to be tried in a Filipino court before a Filipino judge and a Filipino prosecutor because he knew that number one, wala talagang basihan yung kaso. 43 counts of murder ang sinasabi nila na thousands. Totoo yan, ma'am. Kaya minsan naisip ko, naging kaso lang ba ito dahil sinusulat sa media na thousands ang namatay. I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts of murder na ngayon ay lumalabas. Hindi naman ata totoo lahat yung mga witnesses at yung mga complainants. But that is a thing for the courts
and the lawyers to discuss inside. Ano bang pwede nating gawin? Ang pwede nating gawin ay i-demand na ipauwi or iuwi nila si Pangulong Duterte. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Dahil yun din ang gusto niya. Araw-araw na nandun ako, sa mga araw na nandoon ako, This part parang paiyak na si VP Sara pero kinukumpose niya ang kanyang sarili na hindi iiyak sa harap ng maraming tao. Tingnan mo, parang shaky yung boses niya, parang pinipigilan niyang hindi maiyak. Pero grabe yung kanyang revelasyon nito ang kabibig. Manood tayo, pakinggan natin. I don't know kung iiyak ka ba or wala kang I don't know, kabig. So watch this video. ako. Isa yan sa paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon, mag-mayor pa ako ng syudad ng Davao. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Grabe yung yung burden. Hindi man siya burden. Grabe yung pinagdadaanan ni VP Sara. Kasi tanging si VP Sara lang ang naging liwanag ni PRRD. Siya lang ang nakikita ni PRRD na magiging dahilan para makauwi siya sa Pilipinas. Si VP Sara lang ang tanging tao na pwedeng makakatulong kay PRRD para makalabas ng ICC detention cell. Kaya si VP Sara na humihingi din ng tulong sa atin na sana matulungan din siya in a small way as we can, mga kabibig. At yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya meron man ako worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Si VP Sara, paiyak na yan eh. Pero kinokontrolan niya yung sarili niya. Nagtatanong marami, ano bang pwede magawa? Huwag natin tigilan ang panawagan sa gobyerno natin sa Pilipinas at sa lahat ng gobyerno. Nakikinig ba ang gobyerno ng Pilipinas na nakikinig ba? Sana na magkaroon pa ng more Senate hearing si Senator Amy Marcos para mabulgar lahat. Ang tanong, may gagawin ba ang gobyerno ng Pilipinas para matulungan si PRRD? Sila nga ang nagpapunta kay PRRD sa ICC. Nakikinig at dito sa ICC na ipaalam sa kanila na mali ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. At paano ba itama yon? Ibalik nyo lang siya sa Pilipinas. At doon, Ituloy nyo lang yung kaso, walang problema. Ibalik nyo lang siya. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Okay na mo sa init? Ako dili. Kaya nga no, sunburn ng katungaan niya, ang katunga dili. Okay lang. Tingin ko Duterte mo ngayon mga nakakatawa ba? Injecting from Hindi, okay lang. Binuangan lang ka mo. Naka-ready ang sunblock diri doble. Okay. Okay lang, sir. Kaya di nila makita na ako ang mata kung magkalok ka. Oo. Okay? O sa
So yun kabibig, yun ang sinasabi ni VP Sara na posibleng mangyayari kay Pangulong Duterte yung nangyari kay Ninoy Aquino. Well, yan ang punto ni VP Sara, yan ang kanyang pakiramdam bilang isang anak at alam niya kung ano-ano yan kay Ninoy Aquino. Kung baka matulad kay Ninoy, wag na sanang sabihin na uuwi na siya. Wag naman sana. God forbid, PRRD is really hero. While Ninoy isn't, he's a Ay naku, hindi na hero si Ninoy. Si PRRD daw, hero daw si PRRD. Laban lang po VP Sara. Kung mauuwi man si PRRD, diretso na Davao please. Pwede naman, di ba? Mas okay na maging tahimik si VP sa media kung sakaling mauuwi si PRRD para sa security niya. Di malabong mangyari sa kanya yan, lalo na ngayon na gusto ng mga bangag na mawala sila sa tuluyan sa mundo ng politics. Pwede yun, di ba? Parang yun ang mga gusto ng mga Marcos. We don't know kasi hindi naman nila sinasabi, di ba? O tapos yung basta na lang, naisakay na lang sa eroplano papuntang ibang bansa. Now naman yung umuwi ng walang buhay. Nabigyan talaga ng mga Marcos sa pagkataon para makapaghiganti. All because di tayo nakinig kay Duterte na vangag si BBM at naging excited masyado ang mga tao sa BBM, Sara. This time sana tama ang advice ni PRRD at makinig ang lahat na vote PDB laban. Hopefully, hindi naman matraidor ang mga Duterte, kundi tuluyang mag-suffer ang Pilipinas. Minsan naiisip ko from Nida Chimashiti, isipin muna natin na nagbakasyon lang si Tatay John. Huwag mo na siyang umuwi hanggat di pa bumabagsak ang bangag. Grabe naman. In the name of Jesus, I will revoke the devil in Jesus' name. Amen. Powerless ang mga masasama. Dapat walang ipaalam kahit kanino, maliban sa pamilya, ang pag-uwi ni Tatay Digong. Mahirap na. Oo. Pwede naman isikreto tapos the next day, doon na siya magpa-press con, magpatawag ng mga interviews, di ba mga kabibig. So, ano ang iyong opinion tungkol sa sinabi ni VP Sara mga kabibig na PRRD baka maparehas kay Ninoy Aquino kapag pinilit itong umuwi ayon kay VP Sara? Ano ang iyong komento dito mga kabibig? Ito lang yung opinion ni VP Sara, ito lang yung pakiramdam niya. Hindi naman ibig sabihin na you have to digest or absorb sinabi ni VP Sara or tama si VP Sara. Depende talaga sa inyo kung ano ang iyong paniniwala. Basta ako pwedeng mangyari yan mga kabibig. In a span of few hours, si Pangulong Duterte nga napunta ng ICC. So pwedeng mangyari din yan kabibig, di ba? So yun lang po mga kabibig ang ating Liris Lebak-Lebak for today. Ano ang iyong opinion sa sinabi ni VP Sara, ang kaniyang nakikitang pwedeng mangyari kay PRRD kung uuwi sa Pilipinas? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news na ating pag-uusapan. Sabi nila, malayo si Duterte versus Ninoy kasi Ninoy ay hero. Si Duterte isang killer. Uy, grabe naman ka. Nag-hearing pa nga sa ICC. You already judge PRRD. Ano ba naman yan? Tumahimik muna ka. Maghintay tayo. Bye everyone.